Lahat ng trabaho ay dapat respetuhin. Isang babae na umaapi sa matatanda ay dapat parusahan. Magaling, Bebe. Ma'am, tumayo ka. Kung may mga api sa'yo, lumapit ka sa amin. Ikaw ay mabait at maganda at nagpalaki ng napakagandang bata. Ako ay lalong nagugustuhan kita kung ikaw ay magiging manugang na babae ko. At apo sa tuhod, iyon ay perpekto. Ma'am, tigilan mo na ang biro. Ang anak ko ay 5 taong gulang. Narito kami upang magparehistro ng kasal. Sino ang maghihintay ng 5 taon para magpakasal? Binibini, pinipili ng mga babaeng pinagpala ang mga karapat-dapat na pamilya. Siya ang ama ng bata. Kailangan namin ng rehistrasyon ng bahay para sa paaralan. Tara na, Bebe. Lola, suot mo ang unipormeng janitor na iyan para sa pagpapakasal muli. Sinabi ko na tanging ang may-ari nitong palawit na Jade ang karapat-dapat na maging asawa ko. Hinahanap mo pa ang iyong tagapagligtas gamit ang jade na yan? Kunin ang bigay kasal na 100 milyon. At bawin natin ang iyong nobya. Siya kay tingnan mo. Isang anak sa labas at gusto mo pa akong pakasalan? Hindi ito maaari. Isang gabing magkasama at nabuntis ako. Ikaw ang tanging lalaki ko. Kaya pala tumanggi ka sa pagmamahalan pagkatapos magsama. Papalakiin mo ako ng anak ng ibang lalaki? Gusto mo akong lumaban para sa isang babaeng hindi tapat? Tiyak may hindi pagkakaunawaan. Si Claire ay mabuting babae. Lin Chang, nangako kang magpapakasal pagkatapos dumating ang sanggol. Pagkatapos ng panganganak, kinamuhian mo ang pagkakaroon ng anak na babae at tumangging magpakasal. Ngayon si Bebe ay 5 na at kailangan ng rehistrasyon ng bahay para sa paaralan. Ngayon itinatanggi mo ang pagiging ama? Kung ganyang kakadesperado na pakasalan ang aking anak, bayaran mo kami ng 300,000 yuan. Baka tanggapin ka namin dahil sa awa kasama ang pasaning ito. Ang galing ng pamilya. Mas pinapabora nila ang mga lalaki kaysa babae at hindi kukunin ang kanilang anak na babae na nasa hustong gulang. Sasabihin ko, nag-asawa si Claire ng maling tao. Kung hindi mo siya pakakasalan, ang apo ko ang gagawa. Bibigyan ko si Claire ng 100 milyon bilang bigay kasal. Siya kay desperado ka bang manligaw sa apo ng janitor? Makinig ka. Kung kaya mong maglabas ng 10 milyon ngayon, ako'y luluhod at tatahol na parang aso. Siya ang lola ko. Hindi ko papayagan ang kawalang galang. Narito na ang 100 milyon. Wow! Ang gwapo! Mas astig pa kaysa sa dating tatay ko! Hoy, ikaw, walang utang na loob na bata. Papaluin ka. Nanakit ng bata, kawawa naman. Handa na akong harapin ka. Sige. Umalis ka sa paningin namin. Nanay, tara na. Ma'am, salamat po sa inyo ni Mister sa pagtulong sa akin at kay Mommy. Ang batang ito. Kamukha si Baiting, siya ang aking apo sa tuhod. Ang tadhana ay may mga himala. Lola, nakikita mo ang mga apo sa tuhod kahit saan. Baby, gusto mo ng daddy? Oo! Claire, kailangan mo ng asawa. Ang apo ko ay matangkad, malakas at mahusay. Libre para sa'yo. Plus 100 milyong bigay kaya? Humingi ng 100 milyon pagkatapos ng isang pagkikita? Pera habol mo? Lola, bakit akala mo palalakihin ko ang anak ng ibang lalaki? Tatay? Ang iyong mga mata at ang aking ay eksaktong pareho. Binibining siya, kontrolin mo ang iyong anak, tigilan mo ang pagpili ng kung sinong tatay. Mami, galit ba siya sa akin? Ayaw niyang maging tatay ko? Hindi. Kailangan lang niya ng oras para makilala ka. Sobrang kaibig-ibig ka. Ang sweet na bata, paano mo siya tatanggihan? Ngayon, magiging tatay ka niya at asawa ni Claire. Pero ako,
Kumikita ako ng 3K bawat buwan. Gusto mo pa ba ito? Sahod na 3K pero nakapagpakita ng 10 million. Astig, magaling kang mag-ipon. Puro peking pera ito para sa pag-arte. Extra lang ako sa Hengdian. Yung mga iyon ay upahang aktor. Pakakasalan mo pa ba ako? Kung ipaparehistro mo si Bebe, pakakasalan kita. Sige. Narinig mo ba yon? Tigil-tigil dyan. Magpakasal na kayo ngayon. Bili isa, libre isa. Kasal na tayo pero itago ang yaman ng pamilya natin. Sige. Ako'y tutulong magtago ng sikreto. Mamahalin mo si KR sa kalaunan. Hinding-hindi. Talagang pinakasalan ko ang isang taong kakilala ko lang 2 oras ang nakalipas. Bakit ang pamilyar ng amoy ng babaeng ito? Naghalikan sina mommy at daddy. Pasensya na. Tama na. Akin ang tricycle na ito. Sumakay ka na, Lola. Hindi ganun iyon. Hindi ka marunong magmaneho? Hayaan mo akong ihatid siya pabalik. Tigilan mo na ang pag-upo. Walang lugar para sa iyo. Kumilos ka na. Bebe, lumapit ka sa akin. Ginong Jan. Hindi ko inakala na ang dating setup na ito ay gagamit ng lumang tricycle na ito. Pero isang diborsyadong single nanay ay hindi karapat-dapat sa'yo. Para lang pakalmahin si Lola. May balita ba sa kanya? Pasensya na, nagpadala na ako ng mas maraming team pero hindi pa rin namin mahanap ang babaeng nagligtas sa iyo. Gising ka na. Buti na lang natagpuan kita. Kung hindi, patay ka na. Magiging maayos ka. Aalis na ako. Ituloy ang paghahanap. Hanapin siya sa lahat ng paraan. Siya lang ang maaaring maging asawa ko. Naunawaan ko. Napakabagal. Ang sasakyang may 4 na gulong ay hindi kayang mahabol ang may 3 gulong. Oh. Gino, papunta rito si Ginang. Nalalaman na ang sikreto ng apo ko. Pasensya na. Aksidente lang. Ako na ang magbabayad ng lahat ng gastos sa pagkumpuni. Hindi na kailangan. Umalis ka na lang. Salamat. Ano pang hinihintay mo? Galaw. Sige. Minsan may mga mayayaman na maayos naman. Nako, Lola Bebe, manatili lang dyan. Magsisimula na ako sa Quicken Corp. Quicken Corp? Ang kumpanyang binili lang ni Baiting. Mr. Zan, lahat ng draft ng mga taga-disenyo mula sa Quicken Corp ay narito na. Ang tsinelas na salamin na ito sumusunod sa kasalukuyang uso, sariwang disenyo. Gagawin natin itong pangunahing produkto. Sige. Bubble tea para sa lahat. Ako ba ang mag-aayos ng sarili kong upuan? Pasensya na, Miss Zhao. Isang intern nakikipag-upo sa akin. Tumayo sa likod. Pansinin, ang ating bagong CEO ay pinili ang ating pangunahing produkto. Tsinelas na salamin. Batiin natin ang taga-disenyo ng pirasong ito. Napili ang disenyo ko? Miss Jowen, ipakita mo ang iyong disenyo. Ginoo, malamang may pagkakamali. Ako ang gumawa ng tsinelas na ito.
Ako ay isang elite na nagtapos at sinanay ng mga eksperto mula pagkabata. Bakit ko mananakaw ang gawa mo? Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang disenyong ito, pero nasa akin ang orihinal na draft. Baka ninakaw mo ang draft ni Miss Zhao? Gino, kung protektahan mo siya, dadalhin ko ito sa CEO. Bibigyan niya ako ng katarungan. Po. Mahal? Ikaw? Sinasabi mo bang ang bagong itinalagang CEO ay asawa mo? Maganda ang kalidad ng upuan na ito. Ginoo, naayos ko na ang upuan sa opisina. Maupo po kayo. Ikaw ba? Ang may-ari ng Mercedes dati? Ang CEO natin ay nagdadidi sa kanyang libreng oras? Talagang nahihirapan ng ekonomiya? Alam ko na, paano naman magiging CEO ang asawa ni Shakir? Anong nangyayari? Hindi pa nagsasalita ang CEO. Sino ka para makialam? Anong masama sa pagiging empleyado? Huwag mong sabihin iyan tungkol sa asawa ko. Hindi niya kayang protektahan ang sarili niya, pero naglakas loob siyang ipagtanggol ako. Kino? Ako ang nagdisenyo ng mga kristal na sapatos na ito. Ninakaw ni Zhao Wen ang aking mga blueprint. Ito ang aking orihinal na sketch. Ginoo, nagsisinungaling si Shakir. May mga drawing din si Miss Zhao. Sinabi ng Feng Shui Master na hindi ako dapat humawak ng opisyal na negosyo. Iiwan ko ito sa aking kanang kamay. Ikaw ang bahala. Ang dalawang disenyong ito ay magkapareho. Imposibleng paghiwalayin. Buti na lang kinopya ko ang blueprint ng maaga. Baka dapat nating marinig ang inyong mga filosofiya sa disenyo? Ang aking disenyo ay naglalayong matupad ang mga pagnanasa ng kababaihan para sa pag-ibig at fairy tales. Ang kaginhawahan ay sumasalubong sa elegance. Siguradong hindi mo inaasahan ito, Shakir? Na-memorize ko rin ang filosofiya. Mahal? Ano sa tingin mo? Kahit sino ay pwedeng mag-recite ng linya, pero kaya mo bang peke ng prototype? Ang aming mga prototype ay ginawa ayon sa eksaktong sukat ng katawan ng taga-disenyo. Zhao Wen, subukan mo bang isuot ang mga ito? Sa kasamaang palad na sprain ko ang aking bukong-bukong. Natatakot ako, hindi ko kaya. Hindi kaya o ayaw? Yang integridad ng empleyado ay nakakaapekto sa tagumpay ng kumpanya. Para sa katarungan, susubukan mo ang mga ito para kay Shakir. Ikaw? Walang year-end bonus para sa iyo. Hindi kailangan. Meron ka pa bang sasabihin? Pareho kayo, plagiarism at pagtatakip, pagbaba ng posisyon at bawasan ng sahod para sa lahat. Miss Chia, talagang hinahangaan ko ang iyong trabaho. Binabati kita. Simula ngayon, opisyal ka ng empleyado ng kumpanya namin. Ang galing, salamat po. At salamat, mahal. Medyo may talento siya. Minaliit ko siya. Tama na, lumabas kayong lahat. Mr. Jan, ang bagong kumpanya ay pumapabor sa mga manunungaw. Nakawin ni Madam ang spotlight ngayong gabi. Ang team building event ay maaring... Hindi ko pakialam ang mga gawain niya. Naiintindihan. Kung gayon, aalis na ako. Teka. Ang pulong ngayong gabi ay ipinagpaliban. Contradiction mo ang iyong sarili. Nagpapakunwari kang trahikang pangunahing babae mag-isa rito? Naalala ko lang na ang pag-overtime ay makakatulong sa ating budget. Hindi ko alam na napakatipid niya. Mukhang mali ang pagkakilala ko sa kanya dati. Hindi ko pa kailangan ang suporta mo. Bakit laktawan ang team event? Ang kasuotang ito ay magpapatawa sa akin. Kung hindi ka pupunta, mas hahamakin ka nila. Hindi pwede, sobrang mahal nito, umalis na lang tayo.
Ito ay nag-aalok ng libreng makeup at pagrenta ng costume. Seryoso? Ang aming film crew ay regular na nagre-rent dito. Tara na. Pating, ang iyong hiniling, pinadeliver ko kay Bebe. Dumating na ang iyong delivery. Bilang gantimpala, Bebe, maaari kang pumili ng kahit anong damit na gusto mo dito. Mapagbigay na amo. Maganda ba ako? Wow! Prinsesa ka ba? Ang ganda! Kailangan ng prinsesa ng corona, hindi ito pwede. Ang mga ito ba? Ay magiging mahal? Pwede lahat yan rentahan, huwag kang mag-alala. Miss, bayad sa card. Maligayang pagdating sa aming VIP Diamond member, Mr. Jan. Ano ba itong bagong card na ito na may kasamang walang silbi mga pribilehiyong VIP? Anong membership? Ito ba ay scam para dayain ka sa mga loan shark? Ayaw ko ng mga ito, walang libreng tanghalian. Nakuha ko ito bilang bonus mula sa mystery blind boxes. Lahat ay 90% off. Talaga? Nanay, hindi ko maabot ang zipper ng damit ko. Baby, ang ganda mo ngayon. Gusto mo bang sumama sa akin para sa team building? Sige! Patakaran ng kumpanya, isa lang pamilyadong miyembro bawat empleyado. Eksakto. Si Baby lang ang isasama ko. Tara na. Madam, lahat ng VIP namin ay nakakakuha serbisyong chauffeur. Aayusin ko ba? Hindi safe ang pagbibisikleta. Sumakay na lang ng kotse. Ikaw ang pinakamapagmahal na lalaki sa mundo. Sana nga sila ang tunay kong pamilya, tara na. Itong jade pendant mukhang mahalaga. Wen, ang ganda mo ngayon. Ang kwintas na yon ay nagpapakislap ng balat mo. Talaga? Simpleng alahas lang mula sa kasintahan ko. 5 milyon lang. Nasaan ba si Shaker? Malamang masyadong mahirap para pumunta. Hoy, tingnan mo ang plaka na may 58. Iyan ang nangungunang pamilya. Sa kabisera ang pamilyang Zan. Hindi ko akalain na mabubuhay ako upang masaksihan ang makapangyarihang pamilyang Jan. Ang ganda niya, saang mayamang pamilya siya galing. Shaker, inaagaw mo ang spotlight ko dito. Naghahanap ka ng kamatayan. Kung hindi ako nagkakamali, yung korona sa kanyang ulo ay isang antigong korona ng Britanya. Ang halaga nito ay hindi matataya. Maaaring nagkakamali ka. Ito ay regalo ng asawa ko, hindi isang antigong korona. Sa totoo lang, ang tunay na antigong corona ay naiingatan sa museo ng pamilyang Jan. Si Shaker at ang kanyang asawa hindi kayang bilhin sa isang buhay. Nagbibiro ka ba? Nakita ko na ito mismo sa pribadong koleksyon ng mga Jan. Imposibleng mali ako. Malamang peke ang suot niya para magpahanga sa pagtitipon na ito. Mga gwardya, alisin itong peke agad-agad. Agad-agad. Bully ka! Tigilan mo ang pang-aasar sa nanay ko! Muntik ko nang makalimutan itong bata. Katulad ng nanay mo, isang walang hiyang duwag. Turuan ka namin ng magandang asal. Pakawalan mo siya! Allergic siya sa pabango! Allergic? Tamang-tama naman. Ibalik mo ang gamot ko! Gusto mo?
Lumuhod ka at magmakaawa. Iparating mo sa akin, huwag mong sugalin ang buhay ng anak ko. Sige. Lumuhod ka at magmakaawa. Luluhod ako. Mami, huwag! Pakiusap, bitawan mo ang anak ko. Pakawalan mo ang anak ko. Mahina ang pagtatangka mo. Nag-skip ka ba ng almusal? Iligtas mo ang anak ko, nagmamakaawa ako sa'yo. Sabi ni Lola, tawagan ang numerong ito sa emergency. Darating agad si tatay. Hindi ka marunong sa spreadsheet? Ano ang hiningi ni Jan Corp sa iyo? Ano ang punto ng pagpapanatili sa iyo? Pasensya na, Mr. Jan. Ako, Tatay, iligtas mo kami ni Mami. Ihanda ang sasakyan. Opo. Shaker, isang hamak na tulad mo ay lumalaban sa akin. Pagsisihan mong sumalungat ka sa akin ngayon. Nakikiusap ako sa'yo, hindi na makapaghintay ang anak ko. Ibalik mo ang gamot. Gusto mo? Gumapang kang parang aso at kunin mo mismo. Mami, huwag! Tumigil ang lahat. Dalhin mo siya sa ospital. Naunawaan. Kakaiba, bakit ang sakit ng puso ko? Kalimutan mo ako, suriin mo na si Bebe. Relax lang, magiging maayos siya. Pero kayong lahat ay hindi magiging ganun kaswerte. Simula kailan ba ang isang mekaniko ay pwedeng magpasikat dito? Ginong. Ang tapang mo, sinaktan mo si Shaker at ang kanyang anak. Ginoo, kumilos ako laban kay Shaker dahil sa peking korona ng inyong pamilya. Kaya ko siya hinarap. Peke? Ang kakaibang kayamanan sa mundo. Ako mismo ang nagdala para sa kanila. Paano naging posible iyon? Paano natin sila haharapin? Nasa iyo ang desisyon. Ang tapang mong saktan ng aking asawa, pagsusunurin ko sila ng 1,000 beses. Maawa ka, Gino. Maawa ka. Si Jowen ang nag-utos sa akin. Huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ng mekanikong ito. Hindi ko sinasadya. Ang kanyang utos ay aking utos. Dalhin silang lahat. Okay ka lang? Pasensya na, hindi ko alam na ang koronang ito ay pamana ng inyong pamilya. Huwag mong sisihin si Baiting. Kahit ngayon, ang unang iniisip niya ay ipagtanggol ako. Anong ibinigay ay tayo na itago mo? Pero, May lakas ka pa para magsalita? Hindi naman malala ang mga sugat mo. nag-aalala ako sa'yo. Ang CEO ay napakabait sa'yo. Ibinigay niya sa'yo ang pamana ng pamilya. Kung hindi siya mabait sa akin, sino pa? Chinese ba ang sinabi niya? Bakit parang kakaiba ang tunog? Siya at ang CEO? Baka sila ay magkasintahan. Nako! Nawawala ang jade pendant ko. Kailangan ko nang umalis, may nangyari. Bakit ang walang ingat ng babaeng ito? Ji Jan, ang babaeng hinahanap mo. Maaring may lead na. May nagdala ng kabilang kalahati ng iyong jade pendant sa West City Jade Shop. Suriin mo ang jade shop na yon. Mami, huwag kang magpanik. Isipin mong mabuti. Baka nasa ibang lugar. Excuse me, nakakita ka ba ng jade pendant? Ang Twin Fish Jade Pendant? Hindi ko pa ito nakita. Paano mo nalamang twin fish iyon? Ako, hula lang. Ito lang ang tanging alaala na iniwan sa akin ng nanay ko bago siya pumanaw. Saan mo inilagay? Masamang babae, magsalita ka na o ang nanay ko hindi kanya papatawarin.
Kayo ay baliw. Nasa Jade Shop ito sa kanto ng kalye. Hanapin ninyo mismo. Tara na. Jizan, ito ang shop. May hinahanap ka po ba? Meron ka bang jade pendant na ito sa iyong tindahan? Isang binibini ang kakatubos lang nito. Sabi niya kanya raw ito. Siya kaya, ano ang itsura niya? Masyadong maraming customer araw-araw, hindi ko na matandaan. Kumusta ang surveillance ng tindahan mo? Wala kaming camera sa maliit na tindahan na ito. Mr. Jan, kanina pa akong pumasok. May surveillance camera sa kalye. I-check mo, hanapin kung sino ang bumili ng jade pendant na iyon. Naintindihan? Mr. Jan, nahanap na namin ang footage. Parang ang asawa mo ay naroon din sa tindahan nung araw na yon. Siya care. Siya kaya. Mr. Jan, Bakit ka naroon sa West City Jade Shop? paano niya nalaman na naroon ako? Hindi ko pa talaga siya naiintindihan. Naibenta na ang pendant minsan. Hindi dapat ipagmayabang ang kayamanan. Mas mabuting maging maingat. Ako. Nagbebenta lang ng sarili kong alahas. Nakita mo ba ang jade pendant na ito? Hindi ko nakita. Jan Baiting, ano ang nasa isip mo? Paano naman siya? Saka Mr. Jan, paano mo nalaman na pumunta ako sa tindahan na yon? Ako. Nakita kita doon habang dumadaan. Mr. Jan, tungkol sa pagpaparehistro ng bahay ni Bebe, libre ka ba ngayon? Tara na. Kung magtatagal ka, hihinto ang ulan. Hawakan mo lang ng maayos ang payong. Ma'am, ang mukha mo. Ang bango nito. Bakit parang pabango ng babaeng iyon dati? Anong amoy yan sa'yo? Ang amoy sa akin? Isa itong insenso na karaniwan sa mga babae mula sa probinsya ko. Ano? Wala na, tayo na. Pagkatapos nito, may iba pa akong gagawin. Punan muna ang impormasyon. Sa parte ng ama, pwede bang iwan na lang muna itong blanco? Nandito naman ang ama, ang hirap ba magsulat ng pangalan? Mukha kayong magkamukha tapos itatanggi pa. Ayusin ninyo ang problema ng pamilya ninyo ng pribado. Kailangan namin ng kumpletong dokumento. Susunod! Mr. Jan, para sa pangalan ng ama, pwede ko bang pansamantalang gamitin ang pangalan mo? Bakit hindi mo ilagay ang pangalan ng tunay niyang ama? Ako. Dahil kahit ako ay hindi alam kung sino ang tunay niyang ama. Hindi niya alam. Mahirap siyang manatiling tapat. Sir, napakabuti mo kay Mommy at sa akin. Hindi ka ba talaga magiging daddy ko? Kakaiba, bakit ako lumalambot sa batang ito? Pwede mong gamitin ang pangalan ko pansamantala. Salamat, Mr. Jan. Yeah! Si Mr. Jan na ang tunay kong daddy. Jan Baiting, ikaw at si KR pati ang tirahan ni Bebe ayos na lahat. Ang isang pamilya ay hindi dapat magkakahiwalay. Ngayon, dadalhin mo sila sa bagong bahay. Lola, Kung gusto mo pa ako bilang lola mo, sundin mo ito. Tatay, ang ganda ng bahay mo. sa bahay na ito maaari kang pumili kahit anong silid na gusto mo. Ang mahal siguro ng lugar na ito. Pero sabi mo wala kang sariling bahay. Ito ay bahay ng kaibigan na pansamantala nating ginagamit. Panandalian lang kami dito. Nakita kitang nagsasangla sa tindahan ng Jade. Alam kong kinakapos ka sa pera. Para sa gastusin sa bahay, gamitin mo itong debit card. Hindi na kailangan. Pinaghirapan mo ang pera mo. At saka, may sarili akong kita. Makakatulong ako sa gastusin sa bahay. Itago mo na lang para sa mga emergency. Gamitin mo kung sakaling mga ilangan ka.
Tatay, na pagpasyahan ko na. Gusto ko yung silid tulugan doon. Sige. Kaya magsasama tayo sa iisang silid. Hindi, nanay. Dapat matulog kayo ni tatay. Sabi ng guro ko, lahat ng magulang dapat magkatabi matulog. Baby, mag-ayos na tayo ng gamit. Tara na. Nanay, Tara na, kailangan nating pumasok sa trabaho mamaya. Bakit may hindi maipaliwanag na pakiramdam na pamilyar ang kanyang tingin sa akin? Imposible, ang babaeng iyon ay hindi maaaring si Xiaker. Mr. Jan, narito ang tagapagmana ng pamilyang Shen. Tanggihan, paalisin siya. Sayang nandito na ako. Mr. Jean, ako ang napili ng iyong lola na kandidato para sa alyansang kasal. Ang pagtangi sa akin ay hindi katanggap-tanggap. Hindi ka ba sinabihan ng aking lola? May asawa na ako at may 5 taong gulang na anak na babae. Eh ano? Ang iyong kasal ay itinago ng lubusan sa Longchuan. Ang babaeng iyon ay dapat ay isang walang kwentang tao. Ang alyansa sa pamilyang Shen ay kapakipakinabang sa mga Jan. Ikaw ay sapat na matalino upang malaman na ako ang mas mahusay na pagpipilian. Ang mga Jan ay hindi nangangailangan ng alyansa. Umalis ka kasama ang iyong mga tao. Miss Shen, dito po. Jan Biting, ako ay sakupin ka sa huli. Protektahan si Xiaker at ang kanyang anak. Walang gulo ang pinapayagan. Naiintindihan. Siya sa atin ang asawa at anak ni Jan Biting. Jan Biting ay magiging akin. Opo, madam. Bulag ka ba? Tingnan mo kung saan ka nagmamaneho. Pasensya na, Miss Chen. Ang babaeng iyon ay biglang lumabas. Mamatay ka sa ibang lugar. Huwag hawakan ang kotse ko. Fei-Fei? Ikaw ay... K-Ear. Gutom na ako. Fei-Fei, nasa bahay na ako. Fei-Fei, ingat! Ayos ka lang ba, Fei-Fei? Pasensya na, K-Air. Nasunog din kita. Walang problema. Ang matalik na magkaibigan ay may magkakatugmang peklat. Hindi ito masakit, Fei-Fei. Puno ng merienda ang bag ko. Halika't hanapin mo ako kapag gutom ka. Wala nang mapanganib na gawain, okay? Ang galing ng pagkakataon, K-Air. Hayaan mo akong ihatid ka sa bahay. Sige. Matapos mamatay si nanay, tinanggap ako ng pamilya Shen. Doon ko nalaman na ako ang kanilang anak sa labas. Pagkatapos mong umalis, nag-alala ako sa'yo ng matagal. Hindi ko inakala na magiging isang mayamang tagapagmana ka. Fei-Fei, nakikita kang magaling ngayon? Talagang masaya ako para sa'yo. Hindi madali ang maging tagapagmana. Para sa pamilya, pinilit ako ng aking madrasta na magpakasal sa pamilya Jan. Buti na lang, gwapo naman ang lalaki. Kaya ko na yun. Ang apelido ay Jan. May kaibigan ako na may parehong apelido. Ano ang pangalan niya? Fei-Fei, dito na ako bababa. Aalis na ako. Pwede ba akong sumama sa taas? Gusto kong makilala ang anak mo. Kamukha ba niya ang kanyang ina noong bata? Siyempre, ikaw ang matalik kong kaibigan. Tara na. Bumalik ka rito ngayon din. Sige. Pasensya na, Keer. May biglang dumating na kailangan. Hindi ko kayang dalawin ang anak mo ngayon. Pwede sa susunod. Sige. Ibigay kay Mrs. Xia ang regalong inihanda ko. Hindi na kailangan, Fei-Fei. Sobra yata ang halaga. Hindi ko ito matatanggap. Huwag kang mahiya sa akin. Kahit may anak ka na, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Tandaan mo kung paano ka nagsuot ng ibang damit araw-araw. Salamat, Fei-Fei. Kahit may anak na, siya pa rin naglalandi sa mga lalaki. Iwan ang bata sa gitna ng gabi at nakikipag-party sa isang lalaki hanggang sa ganitong oras? Ang husay mong ina, ah?
Tiniyak ko na nakaayos na si Bebe bago ako umalis. Ang naghatid sa akin ay kaibigan ko nung bata pa. Binilhan pa niya ako ng maraming gamit. Itigil mo na ang mga palusot mo. Hindi ako interesado sa magulo mong personal na buhay. Pero tandaan mo ang sinabi ko sa iyo noong kasunduan natin sa kasal. Magpakita ka ng disente. John Baiting. Malamang may hindi pagkakaintindihan. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Gusto kang makita ni Lola at ni Bebe bukas. Nanay, ang ganda ng damit mo. Hindi pa kita nakikitang suot ito dati. Ang aking pinakamamahal na kaibigan noong bata binigay ito sa akin kanina. Maganda, di ba? Gabi na. Magpahinga ka na. Mr. John, gumawa ako ng lunchbox para sa'yo. Huwag mo nang sayangin ang oras mo dito. Hindi ko kailangan iyan. Sabihin sa marketing na magsumite ng mga bagong proposal ASAP. Naunawaan. President John, nagtatanong ang butler tungkol sa gusto mong hapunan, ihahatid ba natin? Hindi kailangan. Nagpack na si Shakir ng lunch para sa akin. Kusang loob kang kumakain ng pagkain mula sa isang estranghero. President John, sigurado bang hindi ka nagkakaroon ng damdamin? Imposible. Ang may-ari lang ng jade pendant ang gusto ko. Dapat naiinip ka para isipin yon. Natagpuan mo ba kung sino ang kumuha nito mula sa Jade Coty? Paumanhin, John. Magde-deploy ako ng mas maraming tao para mag-imbestiga. Umalis ka na. Opo. John Baiting, magiging prangka ako. Pakasalan mo ako. At ang Shen Group ay magiging iyo. Bakit mo ito palalampasin? Ang mga Shen ay pangalawa lamang sa mga Zan. Ang Shen Group ay puro yabang lang, walang kwenta. Ang mga Zan ay hindi natatakot sa mga bagay na ganyan. Nilinaw ko na ito, walang arranged marriage para sa mga Zan. Umalis ka. Mas gusto ba ni Jijan ang mga babaeng may birtud? Maari kong gampanan ng papel na iyon para sa'yo. O baka, mas gusto mo ang mga babaeng banal sa publiko, pero malaswa sa pribado? Kinasusuklaman ko ang mga babaeng katulad mo. Malaswa at marumi. Lumayas ka. Sagutin mo ako, paano mo nakuha ang peklat na ito? Bakit ganyan kagulo si John Baiting? Ayon sa chismis, may hinahanap siya. Maaaring itong peklat ang susi. May peklat na ako nito mula noong bata pa ako. May problema ba, Jijan? Maaaring ikaw ba ang nagligtas sa akin? Sa dalampasigan? Kilala mo ba ang jade pendant na ito? Iyan ang pendant ni Kier. Si Kier ang hinahanap ni John Baiting. Kung hindi ko makuha si John Baiting, hahanapin ng aking stepmother ang ulo ko. Akin muna ito. Ang kabilang kalahati ng aking pendant ay nawala sa dagat noong isang aksidente. Hindi ko inakala na sa'yo ito, Jijan. Kung gayon, ikaw ang nailigtas ko. Ang ating mga tadhana ay nagkabit nung una pa. Sa wakas natagpuan na kita. Sa wakas natagpuan na kita. Baiting, salamat sa pagsama sa akin pauwi. Mag-isa akong nakatira dito. Gusto mo bang umakyat sandali? Mayroon akong mahalagang bagay sa negosyo na dapat asikasuhin sa kumpanya. Bakit parang nararamdaman ko na si Faye ay hindi na ang taong nagligtas sa akin 6 na taon na ang nakalipas? Ang pamilya Shen ay hindi mahirap. Kung gayon, bakit pumunta ka kanina sa tindahan ng Jade upang ibenta ang kalahati ng kwintas na Jade? Ito ay pamana ng aking ina. Ang makita ang natitirang kalahati ay nagpapasakit ng aking puso. Kaya ako, kumilos ng walang isip at ipinagbili ito. Sabi ng may-ari ng tindahan, nakalaunan ay tinubos mo ito. Maaari ko bang makita ang kabilang kalahati? Ang kabilang kalahati ay nasa probinsya ko. Ibabalik ko ito sa ilang araw. Baiting, kailangan ko nang umalis.
Pangulong Jan, iniimbestigahan namin si Binibining Shen ayon sa utos. Lumaki siya sa Barrio U bago sumali sa pamilya Shen. Ito ay tumutugma sa pamantayan ng babaeng taga-U na ibinigay mo. Lahat ng ebidensya ay nagpapatunay na siya ang hinahanap mo. Naunawaan. Gagawa ba kami ng draft ng dokumento ng diborsyo? Para sa'yo at kay Shaker ngayon? Hindi pa. Hintayin natin na mailabas ni Faye ang kabilang kalahati ng kwintas. Opo, Gino. Hindi na kayang iwan ni Pangulong Zan si Faye ngayon. KR. Tingnan mo kung ano ang binili ko para sa iyo. Lahat ng pinakabagong moda ng tagsibol at tag-init. Oh, at bumili ako ng ilang damit para sa anak mong babae rin. Sana magustuhan niya ang mga regalo ng kanyang ninang. Faye, salamat. Pero sa susunod, huwag kang gumastos ng sobra. Ikaw ang aking matalik na kaibigan. Kung hindi ikaw, sino pa? Pagkatapos ng lahat ng aking ginawa, kung nagpanggap ako na ikaw para makuha si Baiting, hindi mo ako sisisihin, tama? KR, nasaan ang iyong jade pendant? Lagi mo itong sinuot nung bata ka. Bakit hindi mo ito sinusuot ngayon? Nawala ko ang kalahati nito 6 na taon na ang nakalipas. Natatakot akong mawala rin itong kalahati. Kaya itinatago ko ito sa bag ko. KR, naalala mo ba kung paano mo ito nawala? Hindi masyado. Maaring sa dalampasigan ng West yan. Malamang na nahulog ko ito doon. Magaling kang manlalangoy. Baka naman nahulog habang nagliligtas ng isang tao? Posible. Marami na akong nailigtas na tao. Mahirap masubaybayan. Paano kung may nailigtas kang tao na dumating, humingi na pakasalan ka bilang kapalit? Nakapagligtas ako ng hindi bababa sa 8 hanggang 10 tao na. Kung gusto ng bawat isa, napakasalan ako, kailangan ko ng 8 clone. Bukod pa, may anak akong babae. Hindi ko ito papayagan. Si Jen Baiting ay hindi kailanman magpapakasal sa isang babaeng may anak. Ang utang na loob mo ay hindi gagana sa kanya. Ibigay mo na lang sa akin ang pabor na iyon. May kilala akong master na manguukit ng jade. Hayaan mong kunin ko ang iyong pendant para muling likhain ang nawawalang kalahati. Talaga? Salamat ng marami, Faye. Baiting, sinabi sa akin ni Assistant Han ang lahat. Pinakasalan mo lang siya para pagbigyan si Lola bilang huling paraan. Ngayong bumalik na ako, kailan mo didiborsyo ang babaeng iyon? Nakuha mo ba ang iyong jade pendant sa beach? Iniisip mo pa ba na nagsinungaling ako tungkol sa pagligtas sa iyo? Tingnan mo, ito ang aking kaparehas na pirasong jade. Ang kabilang kalahati ay nawala 6 na taon na ang nakalipas noong iniligtas kita sa beach ng Xi'an. Kaya siya talaga ang aking tagapagligtas. Pasensya na, Shelfie. Hindi dapat ako nag-alinlangan sa'yo. Okay lang, naintindihan ko. Dahil sa iyong posisyon, kailangan ang pag-iingat. Kailan mo siya didiborsyohin? Sasabihin ko sa kanya ngayon. Bebe, sinabi ni Mami na kailangan naming maghintay para si Daddy ay kumain kasama natin. Mahal na mahal ka ni Daddy. Hindi ka niya hahayaang magutom. Nasa bahay na si Daddy. Mahal na mahal ka ni Mommy? Ngunit pahihintayin ka niyang magutom para lang makakain kasama mo. Hindi na ako paborito ni Mommy. Bebe, tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan. Bebe, pumunta ka na sa iyong kwarto. Kailangan kong makipag-usap kay Mami. Natagpuan ko na ang babaeng mahal ko. Kailan ka ba available? Pumunta tayo sa Civil Affairs Bureau para tapusin ang diborsyo. Flexible naman ako. Susunod ako sa schedule mo, Mr. Jan. Congratulations, Mr. Jan, sa paghahanap ng iyong tunay na pag-ibig. Ang batang iyon ay talagang mapalad na nakatagpo ng isang taong kasing husay mo. Bilang kompensasyon, ikaw at si Bebe ay maaaring manatili dito. Hindi na kailangan lumipat. Hindi naman kailangan. Sumang-ayon tayo mula sa simula na magdiborsyo kapag may nakita ka ng iba. Wala kang utang sa akin. Huwag kang mag-alala sa amin na walang matutuluyan. Pwedeng isama ko si Bebe sa kaibigan ko nung bata para tumira saglit. Tutulungan niya tayo. Kaya may plano ka na pala. Hindi naman ako nagmamadali. Hindi mo kailangang magmadaling umalis. Pero hanggang hindi pa final ang diborsyo, hindi ako magpapa-eskandalo na makakasama sa lola ko.
Kaya ikaw at si Bebe ay mananatili muna rito. Sige. Ililipat ko ang renta sa iyo buwan-buwan. At para iwas hinala, hindi ka dapat umuwi sa gabi. Alam ko na, kahit hindi mo sabihin. Huwag kang umalis, Daddy. Kung alis ka, mawawalan na naman ng ama si Bebe. Bitawan mo, Bebe, hindi siya ang tatay mo. Nanay, pakiusap, huwag mong paalisin si tatay. Ang mga bata sa kindergarten. Tinatawag akong batang walang ama na ligaw, hindi na nila ako kakalaro. Bebe, huwag kang umiyak. Hindi ako aalis. Kung gayon manumpa ka kay Bebe, na hindi ka na muling makikipag-away at hindi na maghihiwalay. Nanay, sumusumpa ako sa iyo. Hindi na ako makikipagtalo kay tatay o hihiwalay sa kanya. Pasensya na, Bebe. Nagsinungaling si nanay sa'yo. Tatay, dapat kang manumpa rin. Sige, sumusumpa ako. Hindi na ako makikipag-away sa iyong nanay at hindi kailanman. Iiwan ang kanyang tabi. Iyakin, pwede ka nang ngumiti. Ngumiti ka kay nanay. Bakit ganyan din ang mukha mo? Ang ibig mong sabihin ay pagsundot sa pisngi? Hindi ba iyon ay pangkaraniwan? John Baiting, ano ang iniisip mo? Normal na kilos lang iyon. Sige, Bebe, kumain muna tayo. Nahanap ko na si Shenfei, kaya bakit ako nag-iisip pa kay Xiaoke ng mga maling akala na ito? Sa wakas nakatulog na. Salamat kanina, Ginoong Jan. Bukas ng umaga ihahatid kita para maghain ng diborsyo, wala ng daya o pag-antala. Sinasabi mo bang sinabi ko kay Bebe na ipaiwan ka dito ng sadya? Mas mabuti pang huwag. Punan muna ang application. Bumalik pagkatapos ng 1 buwan para sa pinal. Ganon katagal? Nagmadali kayong magpakasal 2 buwan na ang nakalipas. Masyadong mabagal. Mag-isip muna bago kayo magmadaling magpakasal muli. Susunod. Pirmahan mo muna ang divorce papers. Napirmahan ko na. Papupuntahan ko ang isang tao para kunin pagkatapos mong pumirma. Bumalik ka sa 1 buwan para tapusin ang papeles. Ginoong Jan, uuwi ka ba ngayong gabi? Hindi na dapat alalahanin ang kinaroroonan ko. Para kay Bebe ito. Nangako ka sa kanya kahapon na uuwi ka. Ginoong Jan, kung talagang natatakot kang kumapit ako sa iyo, dapat kang tumanggi kay Bebe kagabi. Hindi naman siya ang tunay mong anak. Baiting, itigil mo na ang pagtingin sa mga dokumentong iyan. Tingnan mo ako. Nagbago ang amoy mo. Bakit hindi mo ginagamit ang dati mong insenso? Anong insenso? Kailangan ko humanap ng paraan para tanungin si Keer. Dahil gusto mo ito, babalik ako sa dati simula ngayon. Ano ang problema? Tatay, Bebe, anong nangyayari? binubuli ako sa kindergarten, tatay. Darating na ako. Baiting, anong pakialam mo sa batang yon? Bakit ang kaba mo? Anak mo ba talaga siya sa babaeng iyon? Kahit hindi ko anak si Bebe, hindi ko siya hahayaang mabuli. Hindi ako mananahimik. Uuwi kang mag-isa mamaya. Paano niya niloko si John Baiting para ispoil ang bastard na yon? Minamaliit ko ang munting manluloko na yon. Bebe, anong ginagawa mo dito? Ayos lang ako, nanay. Ang init, nasa lilim ako. Malapit na magsimula ang event, tara na. Nanay, ito si siya, Bebe, mula sa klase namin. Walang tatay. Sabi mo darating siya ngayon. Nasaan siya? Sinungaling! Ikaw ang sinungaling. Tumawag na si Bebe sa kanya. Darating na siya. Mga batang walang tatay ay walang modo. Mrs. Bai, piliin mo ang iyong sasabihin sa harap ng mga bata. Hindi ako tatahimik. Ang anak mo ay bastos na walang ama at ikaw ang kanyang ina. Basura rin! Xiaoking, huwag na nating kalaro uli. Tara na.
Tatay, dumating ka! Mr. John, bakit ka nandito? Tinawag ako ni Baybay. Sabi may nambubuli sa kanya sa kindergarten. Pasensya na, tiyak si Baby ay nag-aasal na naman. Ayos lang kami. Pwede ka nang umalis? Tatay, huwag kang umalis. May event ng magulang at anak ngayon. Pwede kang manatili kasama si Baybay. Ang ibang bata may mga tatay. Kung makita nila akong wala ka, hindi na nila ako kakalaro uli. Sige. Ang laro ngayong araw ay tinatawag na iligtas si Sleeping Beauty. Bawat prinsipeng tatay at kanilang anak dapat malampasan ang mga hadlang makapunta sa finish at gisingin ang prinsesa, nanay. Kung sino ang unang matapos ay panalo. Siya, Baybay, iiyak ka kapag natalo ka. Tatay! Si Bai Xiaoqing ang tumawag sa akin ng bastos na walang ama. Kailangan natin siyang talunin. Sige. Pababayaran ko sa kanila. 3, 2, 1, sige. Bilisan mo, tatay. Sabi ng guro, kailangan nating halikan ang prinsesa para magising upang manalo. Tara na, tatay. Malapit nang umabot si Bai Xiaoqing. Guro, tingnan! Ang mga magulang ko ay naghahalikan. Nanalo tayo, guro. Sa pamamagitan nito, idinedeklara ko estudyante na si Xia Beibei ang nanalo ng unang pwesto. Beibei, guro, binabati kita sa pagkapanalo ng unang pwesto. Giong, Lina unang humalik ang tatay ni Xia Beibei. Nandaya ang kanilang pamilya. Ang unang pwesto ay dapat mapunta sa aming Xiaoqing. Kalokohan! Hindi nandaya ang tatay ko! Mahal, paano mo nagawang itulak ang anak ko? Kung may mangyari sa kanya, kaya mo bang panagutan? Itinulak mo ang anak ko? Guro Lee, bawiin ang unang pwesto ni Xia Beibei at palayasin siya agad! Tingnan natin sino ba ang mga has na pigilan ako. Tatay ni Beibei, ang pamilya Xiao ang nagpondo ng bagong gusali ng kindergarten natin. Ikaw at ang anak mo dapat humingi kayo ng tawad ngayon. Beibei, lumuhod at humingi ng tawad. Lumuhod. Itong kindergarten ay nagtuturo sa mga bata na lumuhod kapag inuutos. Hindi kayo karapat-dapat maging mga guro. Ang mayayamang pamilya dito ay may espesyal na trato. Ikaw na walang kwentang dukha, naglakas loob na apihin ang may pribilehiyong mga bata, dapat kang lumuhod. Hindi mo papayagan ang anak mo na lumuhod, edi ikaw ang lumuhod. Akala mo karapat-dapat ka para paluhurin ako? Kung hindi ka luluhod ngayon, tatapusin kita! Alam mo ba kung sino ako? Ako ang namumuno sa pamilya Bai. Kahit si Mr. Zhan, ang pinakamayamang tao, pagdurog sa iyo ay mas madali kaysa durugin ang mga langgam. Mr. Zhan. Anong nagkataon kilala ko rin si Mr. Zhan? Ikaw na hamak na manggagawa nagsasabing, kilala mo si Mr. Zhan? Ang mumurahin mong damit ay hindi umabot ng $200. Ang baho mo ng kahirapan pero nagyayabang ka tungkol sa koneksyon? Hindi ka karapat-dapat na maglinis ng kanyang sapatos. Tatay ni Beibei, tigilan mo na ang pagyayabang dito. Kung gusto mong manatili ang anak mo sa eskwelahan, lumuhod ka at humingi ng tawad. Presidente John, ano ang nagdala sa'yo dito? Nagdesisyon na ba ang John Group na pondohan ang aming kindergarten? Presidente Zhan? Ikaw si Presidente Zhan? Isang kindergarten na puno ng mga mapagkunwari na sinisira ang isip ng mga bata ay hindi kailanman makakakuha ng pondo mula sa John Group. Presidente John, hindi ba kayo interesado sa aming institusyon dati? Anong nangyari? Bakit biglang nagbago? Baka dapat mong tanungin si Miss Lee dito. Sinubukan niya kaming paluhudin kanina. Imposible, punong guro. Hindi siya maaring si Presidente Zhan. Ang anak niya ay si Xia Beibei. Dapat siya ang apelyido niya. Apelyido ng nanay ko ang ginagamit ko. Ang tatay ko ay si John Beiting. Bobo ka. Idilat mo ang mga mata mo. Ito ang presidente ng John Group. Presidente Zhan, mali ako Presidente Zhan. John Group ay puputulin ang lahat ng ugnayan sa pamilya Bai. Walang Bai ang papayagang muling pumasok sa Longchuan. Nagsisinungaling ka sa akin sa lahat ng oras. Anong kasinungalingan? Wala. Medyo pagod lang sa pagtakbo at uhaw. May tubig ka ba? Oo, mayroon. Kukuha ako. Beibei. Ayaw pa ni tatay na malaman ni nanay ito.
Pwede mo bang itago ang sikreto para sa akin? Natatakot ka na si mama ay malalaman na nagsinungaling ka, magagalit siya at iiwan ka? Medyo. Huwag kang mag-alala, tatay. Itatago ko ang sikreto mo. Gusto ko si mama at si tatay na hindi mag-away at manatiling magkasama magpakailanman. Mr. Jan, salamat sa pagsundo sa akin ngayon. Kung tawagan ka ulit ni Bebe, pwedeng huwag mo na pansinin. Kailangan nating masanay dito kasi hindi na tayo magkikita ulit. Alam ko ang gagawin. Nasira ang ilaw, tatawag ako ng maintenance. Huwag na. Kaya kong ayusin mag-isa. Baka maluwag ang kontak, hindi na ikabit ng maayos ang bombilya. Hoy! Ingat! Paano ka naging napakahusay dito? Noong nasa postpartum month ako, ang sirang bumbilya ay hindi naayos ng ilang araw. Sinubukan kong gumawa ng formula para kay Bebe sa dilim. Muntik na akong matisod habang inihahanda ang kanyang bote sa hating gabi. Hindi ko na kaya nagsimula akong mag-eksperimento, pero lumalabas na hindi naman iyon mahirap. Wala bang nag-aalaga sa'yo? Oh, meron naman. Kami ang nag-aalaga sa aming sarili. Mag-isa kang nagpapalaki ng bata, siguradong marami kang pinagdaanan. Ayan, sabi ko kaya ko yan. Mag-ingat ka, hayaan mo akong tingnan. Napilayan ang bukong-bukong ko. Okay lang, bahagyang sprain lang. Maaayos ng konting ointment yan. Maaari mo na akong ibaba. Sa pilay na ito, paano ako lalakad? Manatili ka lang. Ang galing niyang tao. Sayang, may asawa na siya. Salamat sa tulong mo. Dapat maaga kang umuwi. Huwag kang mag-assume kung ibang tao sana. Tutulungan ko pa rin sila. Aalis na ako. Maupo ka, Mr. Jan. Sinabi ni Fei na bibisita ka ngayon. Sobrang saya ko. Kailan mo pa kakasalan ang ating Fei? Huwag mo kaming madaliin, tita na nga ako si Baiting pakakasalan niya ako. Tama, Baiting? Tiyak na pakakasalan ko si Xiaofei. Mabuti, panatilihin ang mga benepisyo sa loob ng pamilya. Dahil ang ating mga pamilya Shen at Jan ay malapit nang maging magkaugnay, ang proyekto ng West District ng Jan Group ay dapat ipagkatiwala sa ating pamilya Shen. Anong sa tingin mo? Tita, ang lupa na yun ay nagkakahalaga ng 1 bilyong yuan. Ang mga Shen ay hindi kayang hawakan ito mag-isa. Mas mabuting makipagtulungan sa mga Jan. CEO Jan, dahil pakakasalan mo ang aming anak na babae, ang proyektong ito na 1 bilyong yuan ay maliit na bagay para sa iyo. Aprobado. Ganyan dapat. Pero tandaan, ito ay simpleng kooperasyon sa negosyo. Kapag opisyal mong pinakasalan si Xiaofei, ang mga wastong regalo sa kasal ay dapat ibigay ng buo. Saka mo lang mapapatunayan ang iyong pagmamahal para sa aming Fei. Ang mga regalo sa kasal ng pamilya Jan ay natural na magiging sapat. CEO Zan ay malinaw na minamahal ang aming Fei. Tiyak na sabik ka ng pakasalan siya. Sa susunod na Miyerkules ay magandang araw. Doon na natin gawin ang kasal. Isang linggo? Masyadong nagmamadali. Walang oras para sa wastong pagpaplano ng kasal.
Baiting, hindi ko kailangan ng karangyaan. Gusto ko lang ng wastong tumayo sa tabi mo bilang iyong asawa. Tatay, sabi ni nanay, dadalhin niya ako sa ibang bansa at hindi na babalik. Ano? Baiting, John, baiting. Anong nangyayari? Hindi mo pa ba naayos ang asawa niya at pinaalis siya? Walang kwenta kang tanga. John Baiting, ang asawa niya, kunwari lang para lokohin si Lola. At saka, hindi naman niya anak iyon. Hindi nila maaapektuhan ang mga plano natin. Tanga. Hindi mo ba nakita kung gaano siya kinabahan? Mahalaga sa kanya ang cute na iyon. Pinayagan mong isang nag-iisang ina ang magpatali kay John Baiting? Wala kang silbi, dapat kitang patayin. Tandaan mo ito. Mula ngayon, huwag mong hadlangan si John Baiting. Kung sasaktan mo ang interes ng pamilya Shen, papatayin kita. Shaker. Bakit mo dinadala si Bebe sa ibang bansa? Mag-a-abroad ka? Hindi gusto ko lang siyang dalhin sa dentista. Pero sabi ni Bebe, Alam kong hindi mo kayang iwan si nanay at ako. Ginoong Jan, bakit ka natatakot na umalis ako? Aminin mo. natatakot lang ako na wala akong mahanap na para tapusin ang divorce natin. Bad daddy, nasaktan mo ang damdamin ni nanay. Kung ganun, ayaw na rin ni Bebe sa'yo. Nanay, tara na! Talaga bang dadalhin mo si Bebe sa ibang bansa? Pupunta kami sa bayan ni Mickey para hindi na tayo mahanap ng bad daddy. Huwag mong subukan. Hanggat hindi pa tapos ang divorce natin, Shaker, manatili ka lang. Bawal umalis. Sige, napakalamig sa labas. Sa halip, ang bad daddy ang dapat lumabas. Presidenteng Jan, hindi na ako makapaghintay na hiwalayan ka. Bad daddy. Lumabas ka. Ngayon, lumabas. Sandali, sandali. Miss, inalam ko na ang peking asawa ni John Baiting kasama ang bata nakatira sa apartment 407. Ang babaeng iyon ay talagang kasama ni Keir sa gusali. Kung tumanggi siyang makipagtulungan, patahimikin natin siya ng maingat. Ako lang ang magiging asawa ni Baiting. Naunawaan. Siya, Keir, hindi pwedeng ikaw. Fei, binibisita mo ba ako? Nanay, sino itong magandang babae? Tuloy po kayo. Ang peking asawa ni John Baiting ay si Shaker pala. Fei, paano mo ako natagpuan? Nagtanong ako sa security guard, gusto kitang sorpresahin, Keir. Nasaan ang asawa mo? Bebe, pumunta ka sa kwarto mo. Fei, ang kasal natin ay isang acting lang. Ito ay puro transactional. Pagkatapos ng lahat ng oras na magkasama tayo, kaya mo bang pigilan ang magkaroon ng feelings o magpanggap hanggang sa maging totoo? Hindi, halos hindi pa tayo magkakilala. Hindi ko nga alam kung saan siya nagtatrabaho. Bukod doon, hindi niya gugustuhin ang isang solong ina na katulad ko. Pagkatapos ng 30 araw na cooling off period ng diborsyo, tatapusin na namin ang diborsyo. Keir, hindi mo naman gusto si Brian dyan, hindi mali na kunin siya sa'yo. Oh, Fei, dala mo ba ang aking jade pendant? Keir, noong huling pag-uwi ko, naaksidente ako sa sasakyan. Nawala ko nang hindi sinasadya ang iyong pendant. Mula noon, na-ospital ako. Kaya hindi ako nakarating. Pasensya na talaga. Okay lang, ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga. Keir, nakahanap ako ng mas magandang jade material at nagpagawa ng bagong ukit. Ibibigay ko sa iyo kapag tapos na. Okay, ang pendant ay hindi kasing halaga mo. Natutuwa lang ako na ligtas ka. Siya nga pala, Keir, naaalala mo ba ang sinabi ko sa'yo? Ang aking stepmother ay pumayag sa kasal ko kay billionaire Brian. Ayon, gusto rin pala niya ako. Ikakasal na kami sa lalong madaling panahon. Talaga, binabati kita, Fei. Keir, ikaw ang matalik kong kaibigan. Hayaan mong ayusin ko ang pagkikita niyong dalawa. Sige. Keir, siya. Sa iyong ugali, ngayong si Brian ay fiancé ko. Aayaw ka na, tama ba?
Beting, inimbita ko ang aking matalik na kaibigan ngayon para tulungan kaming pumili ng engagement rings. Wala kang problema, di ba? Kahit anong magpapasaya sa'yo. Fei. Keria. CEO Jan. So ikaw ang fiancé ni Fei? Ang pinakamayamang lalaki, si CEO Jan. Kaya kilala mo ba si Beting? Hindi ko pa siya nakikilala. So siya si CEO Jan ng Jan Group. Hindi niya sinabi sa akin. Lagi akong nasa dilim. Siyempre, hindi ako kilala ni CEO Jan. Maliban minsan, nagpunta siya sa kumpanya at nakita ko siya noon. Natakot ako. Akala ko may something kayo. Kung ang aking matalik na kaibigan nagkabit sa aking nobyo, masasaktan ako. Imposible. Fei, tara. Pumili tayo ng singsing. Kaya tingnan mo, ito ang pinakabihirang pulang diamante ng Bulgari. Nagkakahalaga ng $300 million. Ang ganda. Tunay. At ang diamante na ito ay sumisimbolo ng tunay na pag-ibig. Talagang iniidolo ka ni CEO Jan. Beting, napakabuti mo sa akin. Sige, may ibang tao dito. Hindi naman outsider si Kerr. Nakikita mo kung gaano kami kalapit. Siguradong matutuwa siya para sa akin. Tama ba, Kerr? Siyempre, Fei, may kailangan akong asikasuhin. Mauna na ako. Kerr, hindi mo ako masisisi dito. Lahat dahil talagang nahulog si Beting sa'yo. Kaya wala akong choice kundi alisin ka sa puso niya. Beting! Fei. Fei, tawag ng ambulansya. Opo, Mr. Zhan. Beting, akala ko hindi na kita makikita muli. Bakit ka naman ganyan katanga? Sinabi ni Kerr sa akin ang lahat. Kahit na ito ay isang kasal na para lang sa kaginhawahan, nagmamalasakit kayo sa isa't isa. Tama siya. Ako ang pinakamatalik niyang kaibigan. Paano ako naging napakawalang hiya na nakawin ng asawa niya? Nasaktan ako ng sobra, wala akong makitang paraan. Si Kerr. Paano siya naging napakatuso? Ang posisyon ng aking asawa ay talagang para sa iyo. Pinakasalan ko siya para lang pagbigyan si Lola. Huwag kang mag-alala. Pangako, ang puso ko ay para lang sa iyo. Pero matagal na kayong magkasama, paano mo nasabing wala kang nararamdaman para sa kanya? Wala, ikaw lang ang para sa akin, kaya ang puso ko ay sa iyo lamang. Sige, tigil ka na sa pag-iyak. Humiga ka na, okay? Narinig ko na na-ospital si Fei kagabi. Ano ang nangyari? Tigilan mo na ang pagkukunwari. Paano siya napunta sa ospital? Inaasahan mo na maniwala ako na hindi mo alam? Malinaw kong sinabi sa iyo tungkol dito na huwag mong sabihin sa kanya, ngunit bigla kang naghasik ng alitan sa inyo at itinulak mo siya na kitilin ang sarili niyang buhay. Hindi ko ginawa tungkol sa iyo at sa akin wala akong sinabi sa kanya kahit isang salita. Pupuntahan ko siya at tatanungin. Hindi na kailangan. Siya, Kerr, ano ba ang pinapapaniwala mo sa sarili mo? Akala mo ba talaga na magkakagusto ako sa isang tulad mo? May magulo kang personal na buhay at may kasamang bata? Jan Beting, gusto kita. Ngunit hindi ako nangahas umasa na babalikan mo ang aking damdamin. Hindi rin ito nangangahulugan. Natitiisin ko ang paninirang puri mo. Maniwala ka man o hindi, hindi kita kailanman pinlano laban sa iyo at kay Shenfei. Si Xia Kerr ay hindi bumababa sa mga ganyang laro. Siya, Kerr. Beting, hindi ako maganda ang pakiramdam. Fei. Mami, si Bebe ay ilang araw nang hindi nakikita si Daddy. Pwede ba natin siyang tawagan? Hindi, Bebe, hindi siya ang totoo mong tatay. Huwag mo na siyang banggitin muli. Pero gusto talaga siya ni Bebe, Mami. Nag-away ba kayo? Papabalikin ni Bebe si Daddy at hihingi siya ng tawad sa iyo.
Bebe, hindi na ako sasama kay tatay kailanman. Huwag mo na siyang tawagan. Nanay, ikaw at si tatay ay nagpangako sa isa't isa. Nangako kayong hindi maghihiwalay. Sinungaling, galit na sa'yo si Baybay ngayon. Bebe, hindi dapat nagalit si nanay kanina. Pasensya na. Tatay. Bebe, nilalagnat ka ng sobra. Hayaan mo akong dalhin ka sa ospital. Nurse, ang anak ko ay may mataas na lagnat pa. Kailan darating ang doktor? Panahon ng trangkaso ngayon. Maraming bata ang nilalagnat. Sobrang daming pasyente ang mga doktor. Mangyaring maghintay pa. Nanay, miss na miss ko si tatay. Sa halip, sasamahan na lang kita. Tuyo ba ang lalamunan mo? Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Tatay. Baiting, manatili ka sa akin ngayong gabi. Huwag kang bumalik. Magpapakasal tayo. Sa lalong madaling panahon. Xiaofei, kagagaling mo lang. Pinayagan ako ng doktor. Tatay, nilalagnat ako. Namimiss ka ni Baybay. Pwede mo ba siyang puntahan? Bebe, anong ospital? Pupunta na ako ngayon. Baiting, hindi siya ang tunay mong anak. Gising ka. Xiaofei, walang ama si Bebe. Kailangan ng tulong ni Xia Ke-er. Magpahinga ka. Huwag mo akong hintayin. Xia Ke-er, bakit ikaw at ang anak mo ay laging sumisira sa aking mga plano? Itinatanggi mo pa ba ang nararamdaman mo? Ipinapakita ng iyong mga mata. Anong problema ni Bebe? Bakit ka nandito? Tinawagan ka ba ulit ni Bebe? Maghanda ng pribadong silid. Tawagin ang lahat ng pediatric specialist. At saka bumili ng mainit na sapatos. Oh, Mr. Zan. Ginoong Zan. Ginoong Zan, ayos naman ang bata. Bumaba na ang lagnat. Siguraduhin lang na makapagpahinga sila ng maayos. Salamat, Doktor. Salamat. Magpalit ka muna ng sapatos. Sa paa nagsisimula ang sipon. Kung magkasakit ka, sino ang mag-aalaga kay Bebe? Paano mo nakuha ang peklat na ito? 6 na taon na ang nakalipas. Nasa dalampasigan ba kayo ng siyan? Baiting? Noong bata pa kami ni Ke-er, napaso kami ng kumukulong tubig. Kaya magkapareho ang peklat namin sa binti. Kita mo, ang mga peklat natin ay mukhang halos magkapareho. Ke-er? Nagmadali si Baiting pumunta rito nang mabalitaan niyang may sakit si Bebe. Naiinggit nga ako. Baka isipin ng mga tao siya ang tunay na ama ni Bebe. Bakit pa para mag-alala siya ng ganoon? Fei, magkatrabaho lang kami ni Ginoong Zan.
Ginoong Jan, sisiguraduhin kong hindi ka naaabalahin ni Bebe. Pasensya na, kailangan ko nang umalis. Baiting? Pakihatid mo ako sa bahay. Bebe, na-discharge ngayon. Hindi ka ba masaya? Hindi masaya. Nag-discharge si Bebe pero hindi dumating si Daddy para sunduin ako. Anong gusto mong gawin? Magandang araw po, madam. Magandang araw po, miss. Lola, kung mismo kami, tawagan mo lang kami. Lola sa tuhod? Ano? Ang sweet na Bebe ni Lola. Air, nasaktan ang puso ko nang makita si Bebe na may sakit. Magpapadala ako ng mga bodyguard para ihatid kayo rito. Umuwi na kayo. Maghihintay ako. Sige. Ang galing kumain ni Bebe. Care dahil na-discharge si Bebe ngayon. Nasaan si Baiting sa ospital? Lola sa tuhod? Nagaway sina Mommy at Daddy. Ilang araw na kung hindi nakikita si Daddy. Care. Ang pilyo na yan, pinagalitan ka ba niya? Sabihin mo kay Lola. Ayusin ko yon. Lola, tungkol sa akin at kay John Baiting, Lola, Lola, John Baiting. Anong nangyayari dito? Kung mangahas kang saktan si Air ngayon, bubugbugin ko ang ulo mo. Lola, Tahimik. Sino ang lola mo? Babaeng walang hiya. Tigilan mo na ang pagdikit sa pamilya dyan. Lola, si KR at ako ay nagkaroon ng kunwaring kasal. Sa wakas ay natagpuan ko na ang babaeng nagligtas sa akin noon. Si Shenfei iyon. Si KR at ako ay magdidiborsyo sa isang buwan. Pagkatapos ay pakakasalan ko si Shenfei. Nakakagalit ka. Noong ikaw ay nagpakasal, anong pangako ang ginawa mo? Sinusubukan mo bang atakihin ako sa puso? Lola. Lola Jan, magkaibigan kami ni Care. Alam ko ang personal niyang buhay. Siya ay mahalay. Ang kanyang anak na si Bebe ay ipinanganak mula sa isang lalaking hindi kilala. Sino ba ang nakakaalam kung sino? Ang ganyang babae ay hindi karapat-dapat sa pamilya dyan. Lola, pinakasalan ko lamang si John Baiting para mairehistro ang paninirahan ni Bebe. Pasensya na. Hindi mo kasalanan. Ako ang dapat sisihin sa pagpilit sa iyo. John Baiting, makinig kang mabuti. Maaari mong bayaran ang babaeng ito ng malaki upang bayaran ang kanyang utang na loob na nagligtas ng buhay, ngunit bawal ang kasal. Ang tanging manugang na babae na kinikilala ko ay si Care. Baiting, ito ang unang pagkikita ni Lola sa akin. Bakit parang ayaw niya sa akin? Baka may sinabi si Kerry na masama tungkol sa akin, pero hindi. Hindi siya ganyang tao. Si Lola ay naiinis lang ngayon. Kapag kumalma na siya, ipakikilala ulit kita ng maayos. Sige. Tara, ihahatid muna kita sa bahay. Shocker, kapag kasama ka, hindi ako makakapasok sa pamilyang Jan, kaya kailangan kitang alisin. Uy, narinig mo ba? Magkakaroon tayo ng bagong CEO ngayon, manugang ng isang mayamang pamilya. Nakuha ni Mr. John ang kumpanya natin. Baka asawa niya? Ang bagong CEO ba ay si Fei talaga? Ang laking kumpanya, ibinigay lang ng ganon? Siguradong mahal na mahal ni Mr. Jan ang asawa niya. Darating ang direktor, manahimik. Director Shen, ang lugar na ito ay aming planning department. Makinig kayong lahat. Mula ngayon si Director Shen ang bagong pinuno ng kumpanya. Ang kanyang mga utos ay dapat sundin. Fei, ikaw talaga. Director Son, ang mga tauhan ng iyong departamento, lahat ba sila walang hiya at mapangahas? Paano ka nangahas? Siya KR. Wala kang kamalayan? Hindi ka pa umihi? Tingnan mo ang sarili mo, kawawa ka. Nangangahas kang maging close kay Mr. Shen? Nagmamataas pero sumisip-sip naman. Walang hiya. Isang hamak na tulad niya ay hindi karapat-dapat magsilbi sa isang mayamang ginang. Sumasabit sa matataas? Hindi ko...
Fei, anong nangyayari? Keer, maging profesional sa trabaho. Simula ngayon, tawagin mo akong President Shen. Director San, malinaw na ang departamento mo ay nangangailangan ng disiplina. Siya, KR, babayaran mo ito, President Shen. Hayaan mo akong magpaliwanag. President Shen, kung nainis ka kay siya, KR, tatanggalin ko na siya ngayon. Pero ayaw kong isipin ng baiting na inaabuso ko ang aking bagong kapangyarihan. Narito ang plano, parusahan mo siya ng hindi opisyal, walang limitasyon. Gawin mo siyang mag-resign ng kusa, malinaw ba? Huwag kang mag-alala, President Shen. Ipaparesign ko siya. Mawawala na siya. Pagkatapos ng trabaho ngayon, tara magsaya tayo lahat. Ito ang bagong inisyatiba ni Mr. Shen bilang benepisyo para sa atin. Ipinahayag ni Mr. Shen. Mag-relax lang kayo. Ang bayad, siya ang magbabayad. Tagapamahala. Kailangan kong sunduin ang anak ko ngayong gabi. Pwede bang hindi ako sumama sa dinner? Laging may dahilan siya, KR. Huwag kang walang utang na loob. Kahit si Mr. Shen, hindi mo iginagalang. Mag-ingat ka. Baka masibak ka. Tumpak bihira lang magsama-sama ang department natin. Huwag mong sirain ang mood. Sige, sasama ako. Siya, KR. Huwag kang masyadong stricto. Ito, uminom ka fruit wine. Okay lang. Sige. Ngayon, ikaw napansin ako ni Mr. Shen dahil sa'yo ano ito. Uminom ka ng isang baso bilang parusa. Pasensya na, tagapamahala. Isa pang round. Tagapamahala. Umuwi na lahat, kailangan ko na ring umuwi. Ang lasing mo na, saan ka pupunta? Paano kung dito ka na sa akin ngayong gabi? Para sa mga susunod na pakikipagtulungan, lumayo ka sa mga kahina-hinalang lugar na ito. Naintindihan ko. Pangulong Zan. Shakeher? Tulungan mo ako! Ikaw, batang pasaway, sinipa mo ako, pumasok ka na rito ngayon. Maglakas loob ka bang saktan siya? Huwag kang matakot, nandito lang ako. Ikaw, paano mo ako nagawang saktan? Executive ako sa Laster Group. Buksan mo ang iyong mga mata at tumingin. Ito si Pangulong Zan. Pangulong Zan? Pasensya na talaga, nakainom ako ng sobra at nasaktan kita. Maawa ka sa akin. Takpan mo ang bibig niya, dalhin mo siya sa labas at ayusin. Ayaw ko na makita siya muli. Opo, Pangulong Zan. Maawa ka sa akin, Pangulong Zan, maawa ka. Okay ka lang ba? Ayos lang ako, salamat Pangulong Zan. Uuwi na ako ngayon. Tigilan mo ang pagpapanggap. Ihahatid kita sa bahay. Walang hiya. Baliw ka ba? Ako at ang aking matalik na kaibigan ay yumayakap sa aming magiging asawa. Paano ba naman hindi ako magagalit? Baiting, paano mo nagawa sa akin ito? Huwag mo nang isipin yan. Si Claire at ako ay walang anuman sa pagitan namin. Faye. G. Shen. Hindi yun ang iniisip mo. Kanina sinubukan akong harasin ni Ministro Sun. Nagkataong dumaan si Jijan. At tumulong. Ganun ba? Pasensya na, Care. Medyo sumobra ako kanina. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Nagaantay si Baybay sa akin sa bahay. Kailangan ko nang umalis. Huwag magmadali. Papasunduin kita kay Assistant Han. Si Jizon. Baiting. Inaalagaan mo ang dati mong kasintahan sa harap ng bago mo. Jizan, kailangan mong maging mas maingat. Hindi na kailangan. Kaya kong umuwi mag-isa. Assistant Han. BBC, papunta naman ako sa inyo eh. Hayaan mo akong ihatid ka. Mr. Shen. Narinig ko nag-leave ka. Binecheck lang kita. Hindi ba nasugatan ang paa mo kagabi? Salamat sa pag-aalala. Kier, hindi mo na kailangang maging formal. Magkaibigan tayo. Tawagin mo na lang akong Fei Fei.
Shenfei, itinuring mo ba talaga akong kaibigan? Kung ganoon, tigilan ko na ang pagpapanggap. Ito ang 10 milyon. Sapat para sa'yo at sa anak mo para mamuhay ng maayos sa inyo. Kung ayaw mong durugin kita, kunin mo ang pera at umalis ng tahimik. Kaya pala ang pagkakaibigan natin ay ganito pala kababasagin. Hindi ako aalis. Ang Longchuan ay may mga nangungunang mapagkukunan sa edukasyon. Para kay Beibei, kailangan kong manatili dito. Shaker, naghahanap ka ng gulo. Tiniis kita dati dahil sa dating koneksyon natin. Pero mula ngayon, hindi na ako magpipigil. Tumayo kayong lahat. Huwag gagalaw. Makipagtulungan sa investigasyon. Anong nangyayari, Mr. Shen? Anong meron? Binigyan ako ni Mr. Jan ng $300 milyon na singsing na pangkasal. Nawawala ito. Dapat nandito ang magnanakaw. Hanapin lahat! Anong ginagawa mo? Bakit sa opisina ko lang naghahanap? Dahil ikaw lang ang nakakita ng wedding ring ko. Ibig sabihin, ikaw ang pangunahing suspek. Nahanap ko na, Presidente Shen. Shia Care, hindi ko inaasahan na magnanakaw ka ng halagang 300 milyon. Kahit naiinggit ka kay Presidente Shen, hindi dapat magnakaw. Kahihiyan ka sa aming team. Hindi ako! Shenfei, itinanim mo yan sa drawer ko. Para ibuyang-yang ako, di ba? Katawa-tawa. Bakit naman si Mrs. Jan magsisikap pang ibuyang-yang ang isang mababang empleyadong tulad mo? Nahuli ka namin sa akto, tigilan mo na ang pagsisinungaling. Hindi lang ito ang ninakaw mo, sistahunin ninyo siyang mabuti. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Kung i-upload namin sa internet ang video ng pagnanakaw mo, sa tingin mo ba makakapag-aral pa ang anak mo? Hindi lang siya palalayasin, bubulihin siya habang buhay. Ang nanay niya ay magnanakaw. Burahin mo yan! Shaker, sinubukan kitang bigyan ng pagkakataon pero pinilit mo ito. Dalhin na siya. Bitawan mo ako! Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Baiting, bakit ka nandito? Hindi ba kaibigan mo si Shiake? Bakit mo ginawa ito sa kanya? Pero ninakaw niya ang singsing na ibinigay mo sa akin. Hindi ba ako pwedeng humarap sa kanya? John Baiting, hindi ko yun ninakaw. Hindi siya ganoong tao. Dapat may hindi pagkakaintindihan dito. Baiting, palagi mo siyang pinapanigan. Talaga bang umibig ka sa kanya? Imposible. Nangako ako na ikaw ang aking asawa. Ang aking mahal ay palaging ikaw. Shenfei, hindi ko kinuha ang singsing mo. Hindi mo ba ako pinalalayas? Sige, aalis na ako. Bakit mayroon ka ring jade pendant na ito? Ito ay... Ang ibinigay ko sa kanya! Tahimik. Hayaan mo siyang magsalita. Pareho silang may peklat sa binti at parehong jade pendants. Ano ang nangyayari dito? Binigyan nga ako ni Shenfei nito. Shaker, wala kang konsensya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, binigyan kita ng napakamahal na jade pendant at hindi ka pa rin kontento? Lagi kang nagbabalak na akitin si John Baiting. Wala kang hiya! Kaya pala si Shia Care at si President Shen ay napakalapit na magkaibigan. Sinira mo ba ang pagkakaibigan nyo dahil kay Mr. Jan? Walang dignidad si Shaker. Ninakaw ang asawa ng matalik mong kaibigan. Talagang kahiya-hiya. Tumahimik. Lumabas kayong lahat. Narinig mo ba ako? Si Shaker, nandidiri ang lahat sa mga ginagawa mo. Ang anak mong babae ay mabubuhay sa kahihiyan. Siya ang anak ng mistress. Shenfei, tigilan mo na ang pagtawag ng mistress sa iba. Kailangan ko bang ipaalala sa iyo? Kasal pa rin kami ni John Baiting. Ang legal niyang asawa ay ako pa rin. Kung may mistress dito, ikaw yon. Tama na. Baiting? Narinig mo siya at ipinagtatanggol mo pa rin siya? Shenfei, kung hindi mo mapigilan ang lalaki mo, itigil mo na ang paninisi sa iba. Makatitiyak ka, hindi ko gagamitin ang marurumi mong paraan para nakawin siya mula sa iyo. Ang trabahong ito, magre-resign na ako. Shaker. Shaker.
Ginoong Jan, dahil wala talagang pag-asa sa pagitan natin pakiusap, tigilan mo na ang mga aksyon na nakaliligaw na maaaring maintindihan ng mali. Nanay, kahit na nawalan ka ng trabaho, huwag kang matakot, si baby na ang mag-aalaga sa'yo mula ngayon. Sige nanay, kapag lumaki ka na tara na sa bahay. Sino ang makakalutas ng palaisipan ko sa chess? Makakakuha ng 100,000. Nanay, nagbabayad sila para maglaro ng chess dito. Subukan natin, kung kaya kong buhayin si baby mag-isa, magiging mas madali para sa atin. Bata, kahit ang mga bihasang matatanda ay hindi ito malutas. Ikaw at ang iyong nanay ay dapat sumuko. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Nalutas mo talaga? Ang galing ng nanay ko. Hindi ka maaaring magbago ng isip, Gino. Ang nanay ko ay nanalo ng patas at tama. Ngayon, ibigay na ang pera. Baby, nagbibiro lang ang Gino. Umuwi na tayo, tara. Ako, Gu Shifeng, hindi nagbibiro kailanman. Nalutas mo ang palaisipan ko ang 100,000 na ito ay sa iyo. Hindi na kailangan. Nag-random lang ako ng mga piraso. I donate ito sa mga taong tunay na nangangailangan. Tara na. Teka. Maaari ko bang makuha ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan? Wow, Tito, liligawan mo ba ang nanay ko? May anak na ako. Okay lang sa akin. Sabi ng anak mo na ikaw lang ang nag-aalaga sa kanya. So single ka pa? Hindi tayo bagay. At saka hindi ako naghahanap ng relasyon. Anong tinititigan mo? Sumakay ka. Pinsan? Nakilala ko na ang soulmate ko, pero siya ay isang solong ina. Anong problema sa mga solong ina? Sila ay mapagmahal at maalalahanin, matatag at maasikaso. Marunong silang mag-alaga ng iba. Bro, bakit ang dami mong alam tungkol sa mga solong ina? Nakipag-date ka na ba sa isa? Anyway, kung gusto mo siya, ituloy mo. Huwag mong pakialaman ang opinyon ng lipunan. Tama ka. Bro, bibisita ako sa bahay niya bukas. Sumakay ka. Hay, naalala mo ba ako, Gu Shifeng? Nagkita tayo kahapon sa tindahan ng chess. Totoo, hindi ako tutol na may anak ka. Pwede ba tayong magsimula bilang magkaibigan? Ginoong Gu, malinaw kong tinanggihan ka kahapon. Shaker, bakit hindi ka pa umalis ng Longchuan? Nakahanap na ng ibang sugar daddy para sa anak mo? Malamang magaling ka sa kama. Shaker, pinalo mo ako? Lumilipat ka na, may nahanap ka ng mag-aalaga sa anak mo. Mukhang nagbunga ang kakayahan mo sa kama. Shaker, ang lakas ng loob mo na saktan ako. Hindi ka ba nagsipilyo kaninang umaga? Ang baho ng bibig mo. Buisit. Ano to, nagsisimula ng gulo sa sikat ng araw? Base sa suot mo, hindi ka rin basta-basta. Ituloy mo yan at ipopost ko ito online. Sira ang buhay mo. Tanda mo to, Shaker. Kung mananatili ka sa Longchuan, ako mismo ang tatapos sa iyo. Salamat sa pagtulong mo kanina. Ibig bang sabihin nito ay pwedeng tayong maging magkaibigan? Hindi. Mr. Gu, hindi tayo bagay. Huwag mong sayangin ang oras mo sa akin. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Hindi. Mr. Gu, hindi tayo bagay sa isa't isa. Sus. Ikaw na naman. Sinusundan mo ba ako araw-araw? Hindi yon pagsusundan. Nakatadhana tayong magkita. Mr. Gu, nagpapasalamat ako sa tulong mo kahapon. Pero walang kinabukasan para sa atin. Ito ang usapan, inamin mong nakatulong ako sa'yo. Ngayon gawin mo ako ng isang pabor. Pagkatapos titigil na akong mangistorbo sa'yo.
Anong pabor? Magpanggap kang kasintahan ko. Sumama ka sa pagtitipon ng pamilya ko. Sige. Lola, si Baiting at ako inihanda itong jade pendant para sa iyo upang batiin ka. Hayop ka! Dala mo ang iyong kirida sa reunion imbes na ang iyong asawa? Gusto mo bang patayin ang lola mo? Ha? Bakit galit na galit si Lola? Huwag kang magalit, Lola. Dinala ko ang aking kasintahan sa bahay para pasayahin ka. Pasok, Care. Lola, ito ang aking kasintahan, Shakir. Ang iyong kasintahan ay kasal sa iyong pinsan. Kayong magkapatid na lalaki, gusto ninyo akong patayin. Imposible, si Pinsan at si Care. Baiting, binalaan na kita si Keer ay malandi. Sa loob ng ilang araw, naakit niya ang iyong pinsan. Tama na. Ipinagbabawal ko itong pag-iisang dibdib. At kayong dalawa, hindi rin kayo makakakuha ng aking basbas. Lahat kayo maghiwalay. Ayun na, hahaha. Lola, sa pagitan ko at ni John Baiting, walang paraan para umusad. Pasensya na, Shifong. Hindi ko alam na ikaw pala ay pinsan ni John Baiting. Nasira ko ang performance mo. Kailangan ko nang umalis. Magkita tayo mamaya. Care. Bakit ka sumama kay Shifong? Wala kang pakialam. Ang marka sa leeg mo ay galing sa kanya. Nakipagtalik ka sa kanya. Shakir, desperado ka ba talaga? Wala ka bang hiya? John Baiting, ano naman kung nakipagtalik ako sa kanya? Bakit ka galit? Paano mo ako natanong? Dahil gusto kita. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimula. Ang nararamdaman ko para sa iyo, hindi kita kayang pakawalan. Shakir, mahal kita. Baiting. Nanay, ikaw at si tatay, hindi ba talaga kayo pwedeng magkasama? Bebe, nanay. Ayos lang yan, nanay, kung pinapalungkot ka ni tatay. Eh, di ayaw ko na rin sa kanya? Umalis na tayo. Shakir. Hanggat buhay ka, hindi ako pakakasalan ni John Baiting. Mamatay kasama ang anak mo? Bebe. Nagdurugo ang pasyente. Maghanda para sa emergency na paggamot. Bebe. 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 Hindi makakapasok ang mga kamag-anak. Bebe, kailangan mong manatiling ligtas. Narinig kong na-aksidente kayo ni Bebe. Anong nangyari? May sumubok na patayin kami. Matapos kaming tamaan ng kanyang sasakyan. Mabilis siyang tumakas sa lugar. Hindi ko siya nakitang mabuti. Iimbestigahan mo ito. Hanapin siya sa lahat ng paraan. Pagsisihan niya ito. Naunawaan ko. Ang walang kwentang lalaki na iyon hindi man lang napatay ang babaeng ito. Ang bata ay nangangailangan ng agarang pagsasali ng dugo, pero meron siyang bihirang Rh negative na dugo. May kilala ka bang may Rh negative na dugo? Ako. Sa pangkalahatan, ang mga batang may Rh negative na dugo ay kadalasang may mga magulang na may parehong uri. Ang uri ng dugo ni Bebe ay tugma sa akin. Ma'am Shen, ito ang sili 31 na hiniling mo. Ang sample ng buhok ng babae.
Ang card na ito ay may 50,000 piso. Ang bata ay hindi lang mukhang tulad ni John Bating. Pareho pa sila ng blood type. Hindi ito pwedeng coincidence. Handa na ang mga resulta. Ma'am Shen, ang mga may-ari ng mga buhok na ibinigay mo sa akin ay magkadugo. Si John Bating ay hindi dapat malaman ito, pero walang nakakaalam na ang bata ay talagang sa kanila. Paano siya nabuntis noon? Hanapin mo ako ng ex-boyfriend ni Shakir. Sinunod ko ang utos ni Jijan, umalis sa Bechuan ayon sa utos. Hindi na rin nakipag-ugnayan kay Shia Keher. Pakiusap, iwan mo na lang ako. Mayroon pa akong mga tanong para sa iyo. Tuparin mo ang aking mga kahilingan at sa'yo na ang pera. Sige, sige. Noong gabing nabuntis si Shakir ng kanyang anak na babae, ano ba talaga ang nangyari? Pumunta ako sa kwarto niya noong araw na iyon para ayusin ang isang deal kasama ang isang kliyente. Pero nang pumasok ako sa kwarto, nakakita ako ng lalaking lasing sa maling kwarto na nakasama na niya. Sinamahan ko ang lalaking lasing pabalik sa kanyang sariling kwarto. Nang magising si Shakir, sinabi ko na ako ang nakasama niya. Ang lalaking iyon ay baka si Presidente Jan. Mula nung araw na iyon, pamilyar ang kanyang muka. Si Baybay ba talaga ay anak ni Presidente Jan? Tama na. Ingatan mo ang iyong dila o pagsisisihan mo. Paano ito magiging coincidence? Si Baybay ay hindi lang kamukha ko. Magkapareho pa tayo ng blood type. Pero 6 na taon na ang nakalipas, hindi ko naaalala na nakilala ko si Shia Keher. Presidente Jan, 6 na taon na ang nakalipas noong ikaw at si Master Biao ay umiinom sa Crown Hotel. Sinubukan kitang ihatid pabalik pero iginigiit mong mag-isa kang umuwi. Sinundan kita ng palihim, pero wala ka sa iyong kwarto. Gayunpaman sa umaga may nagbalik sa iyo sa iyong kwarto. At saka, gulo-gulo ang iyong mga damit. Ibig mo bang sabihin na si Baybay ay maaaring anak ko? Anim na taon na ang nakalipas, nasa Crown Hotel ka rin ba? Talaga bang anak ko si Baybay? Kaya si Baybay ay anak ko. Ito ang paternity test sa pagitan namin ni Baybay. Noong gabing iyon, 6 na taon na ang nakalipas. Pagkatapos tayong magkainom ng lasing, aksidente akong pumasok sa kwarto ni Kir. Ang anak ni Shakir ay anak ng kapatid mong lalaki, pero hindi siya mahal ni Bating. Kahit pakasalan niya siya para sa bata, hindi siya magiging masaya. Hindi pa rin siya magiging masaya. Alam kong gusto mo si Shakir. Magtulungan tayo. Pareho nating makukuha ang gusto natin. Sige. Kaya talagang ikaw iyon noong gabing iyon. Pasensya na, Kia. Akala ko lagi na panaginip lang iyon nung gabing iyon. Pero nang makita kita, binigyan ako nito ng kakaibang pakiramdam ng pamilyaridad. Kaya palihim kong ginawa ang DNA test. Hindi ko inakala na si Baybay ay talagang anak ko. Kier, mula ngayon kaming tatlo hindi na maghihiwalay, okay? Ano? Si Baybay ay anak ni Shifeng. Lola! Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kasalanan ito. Dahil si Baybay ay anak ni Shifeng. Buwisit ka? Hindi mo pinapahalagahan si Keher, makipaghiwalay ka na agad para muling magsama ang pamilya ni Shifeng. Ikaw ba talaga ang biological father ko? Bakit hindi tayo magkamuka? Sino nagsabing hindi? Ang ilong mo ay eksaktong gaya ng tatay mo. Talaga, nanay?
Bebe, ang DNA test ay nagpapakita na siya nga ang iyong tatay. Kahit hindi ka kasing gwapo ni Tatay Beiting, pero dahil anak kita sa dugo, tatanggapin kita bilang tatay. Ngayon ang asawa at anak ko ay napunta sa iba. Masakit ba? Tatay Beiting! Kuya, bakit ka nandito? Pumunta ka sa registry office bukas. Tapusin na natin ang diborsyo. Sige. Tapos na ang diborsyo. Aalis na ako kasama si Bebe sa lalong madaling panahon. Kailan ka pakakasal kay Gu Shifeng? Wala kaming balak. Beiting. Aalis na ako. Beiting. Ngayon pakakasal ka ba sa akin? Hindi pa pumapayag si Lola. Jan Beiting, iniisip mo pa ba si Shaker? Babae na siya ng pinsan mo ngayon. Beiting, ang pinakamalaking hangad ko ay pakasalan ka. Kahit hindi mo ako mahal. Para sa pagligtas ng iyong buhay, pakasalan mo ako. Pakiusap? Sige. Binabati kita sa pakikipagtipan ni Presidente Jan at Miss Shen. Perpektong magkapareha. Talagang perpektong magkasama sila. Salamat. Pagbati. Salamat. Pagbati. Hoy, nasaan si Madam San? Sabi nila, hindi aprobado ni Madam Jan itong manugang na babae, kaya hindi siya dumalo sa kasal. Kung wala si Madam, ang engagement na ito ay publicity stunt lang. Wala itong kahulugan. Matandang bruha, tatapusin kita isang araw. Binabati kita sa inyong engagement, kapatid. Bro, aling kumpanya ang nagplano ng seremonya ng engagement na ito? Irekomenda mo sa akin. Kapag ikinasal na kami ni Keir, kukuha rin kami sa kanila. Hindi sigurado. Shifeng, pasensya na. Kailangan kong pumunta sa banyo. Shaker. Gumastos si Beiting ng 100 milyon sa seremonya na ito para ipakita ang pagmamahal niya sa akin. Tigilan mo ang pagpapanggap, Keir. Si Beiting ay akin lagi. Malapit na akong maging bahagi ng pamilya dyan. Ang taong kulang ay mas nagmamayabang. Kung walang pahintulot ni Lola dyan, hindi ka makapapasok sa pamilya dyan. Buwisit ka! Walang hiya! Nahanap mo na ang ama ng anak mo. Hinahabol mo pa si Beiting? Shenfei, makinig ka ng mabuti. Hindi mo mapanatili ang puso ni Beiting. Iyan ang kabiguan mo. Huwag mo akong sisihin. At hindi ako kasing makasarili at mapanlinlang tulad mo. Hindi ako nagnanakaw ng asawa ng iba. Ano nga nangyayari? Nag-aaway sila. Tulong? May tao ba? Siya mismo ang nahulog, hindi ko kasalanan. Tulong, saklolo, tulong! Iniligtas ako ni Shenfei mula sa pagkalunod, ngunit ngayon hindi siya marunong lumangoy. Hindi siya ang tagapagligtas ko. Jijan, iligtas mo si Feifei agad. Ilabas siya. Opo. Beiting! Itinulak ako ni Keir, sinubukan niya akong lunurin. Jan. Si Feifei ang nobya mo. Dapat mo siyang ipagtanggol. Palayasin ang babaeng ito sa Longchuan. Bro, hindi sinasadya ni Keir. Shenfei, sinubukan mo akong itulak ngunit ikaw ang nahulog. Sabi mo marunong kang lumangoy? Beiting, namulikat ang binti ko. Hindi ako tanga, puro kasinungalingan. Sabihin mo sa akin, saan mo nakuha ang jade pendant na ito? Ang jade pendant ko? Paano mo nakuha? Shenfei, hindi mo ba sinabi na nawala mo? 6 na taon na ang nakaraan sa dalampasigan ng Xian ang babaeng sumagip sa akin, ikaw ba?
Noon, ako ang sumagip sa iyo. Beiting, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi siya. Ako ang sumagip sa iyo. Tumahimik ka. Alisin mo siya sa paningin ko. Ayaw ko na siyang makita at saka ayaw kong marinig kahit ano tungkol sa pamilyang Shen. Opo. I-blacklist niya ang mga Shen. Mr. Jan, ang walang hiya ay kumilos ng mag-isa para dayain ka. Wala akong alam tungkol dito. Malas ka, gumagawa ng gulo, papaluin kita. Matandang bruha, araw-araw mo akong pinapalo, hindi ba sapat papatayin kita? Ilayo siya. Umalis. Nasa tabi mo ako palagi. KR. Masyado akong naghintay. Ayaw ko nang mawala ka muli. Pakasalan mo ako? Fiancé ko na siya. Anak ko rin si Beibei. Sinusubukan mo bang kunin sila sa akin? Kumusta? KR, may nangyari kay Beibei. Doktor, kumusta si Beibei? Anong klaseng mga magulang kayo? Binigyan niyo ang bata ng dugo ng kamag-anak. Nagdulot ito ng malubhang reaksyon. Sa kabutihang palad, dinala niyo siya sa tamang oras. Kung hindi ay sakuna na. Dugo ng kamag-anak? Kailangan ng bata ng blood transfusion, pero may rare siyang Rh negative na dugo. May kilala ka ba na may Rh negative na dugo? Meron. Anak ko ba si Beibei? Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pasensya na, bro. Anak mo si Beibei, hindi ko inaasahan ng ganong reaksyon. Pasensya na, KR. Kasalanan ko lahat. Muntik nang mamatay si Beibei dahil sa akin. KR. Anak ko si Beibei. Pakasalan mo ako. Simula ngayon maging pamilya tayo at huwag na muling maghiwalay, okay? Sige,